Dakilang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa dakilang biyaya ng kaligtasan na ibinigay niyo po sa bawat isa sa amin. Salamat po dahil binuksan niyo po yung aming isip at yung aming puso upang matanggap po namin ang dakilang regalo po ninyo na walang hanggang katubusan sa pamamagitan po ng dugo ng aming Panginoong Jesus. Ngayon po, Panginoon, mula po sa makasalanang sanlibutan, kami po ay pinagsama-sama po ninyo dito po sa inyong maluwalhating church na kami po ay nagkakaroon ng fellowship kasama po ng inyong salita at ng mga brothers and sisters. Na dito po, Panginoon, kami po ay nakakatanggap ng espiritual na kalakasan mula po sa inyong salita upang kami po ay makapamuhay ng maayos na Christian life na nakakalugod po sa inyong harapan. Ngayon po, Panginoon, salamat po dahil kami ay tinipon ninyo para makapag-aral po ng inyong salita. At kami po, Panginoon, ay umaasa sa banal na Espiritu na kayo po ang magtuturo sa amin ng mga aral na inihanda po ninyo sa pamamagitan po ng sermon upang ito po ay makapagbigay ng mga aral at karunungan at kalakasan kung paano po kami makakapamuhay bilang mga Kristiyano at bilang mga anak ng Diyos. Sa oras po na ito, Panginoon, sa mga kapatid na hindi po namin makakasama, sa anumang pong dahilan, pakiusap, Panginoon, bigyan niyo po sila ng pagkakataon para mapag-isipan po nila yung layunin ng kanilang Christian life at kung bakit niyo po sila iniligtas. Upang sa ganun ay maisipan po nila yung kahalagahan po ng kanilang kaligtasan at kahalagahan ng church at sila po ay makabalik sa aming fellowship. Sa mga paparating pa lamang po, Panginoon, ingatan niyo po sila na sila po ay makarating ng ligtas upang kami po ay makapagsama-sama sa pag-aaral po ng inyong salita at makapagsalo-salo po sa fellowship. At Panginoon, dinadalangin po namin yung aming malaking gawain, yung summer retreat. Ihanda mo po kami, Panginoon, sa pamamagitan po ng fellowship at ng inyong salita, nang sa ganun, magawa po namin ang lahat ayon po sa inyong kalooban. Ngayon po, Panginoon, mula sa simula hanggang sa matapos, sa Espiritu Santo lamang po kami umaasa at nagtitiwala. Dalangin po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Magandang umaga po ulit, mga brothers and sisters. Okay. Buksan po natin yung ating mga Biblia sa Unang Korinto, chapter 9, verse 16. Unang Korinto, chapter 9, verse 16. Unang Korinto, chapter 9, verse 16. Kung nakita na po, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat kung ipinangangaral ko ang ebanghelyo, ay wala akong dahilan upang magmalaki. Sapagkat ang katungkulan ay iniatang sa akin. Kahabag-habag ako kung hindi ko ipangaral ang ebanghelyo. So bilang mga taong naligtas, tayo po ay may tungkulin na ipangaral po yung ebanghelyo, yung magandang balita. So kapag ito po ay nagagawa natin ng maayos, tayo po ay nakakapangaral ng gospel at marami pong naliligtas sa pamamagitan natin, ito po ay isang bagay na hindi natin dapat ipagmalaki dahil yung katungkulan po na ito ay ibinigay po sa atin ng Panginoon. So ito po ay ating tungkulin mula po nang tayo ay naligtas. Meron po tayong pananagutan na ipangaral yung gospel sa ibang tao. Mula po nang tayo ay maligtas, mula nang maunawaan po natin itong mahalagang mensahe po ng kaligtasan. Sabi po dito, kahabag-habag ako kung hindi ko ipangaral ang ebanghelyo. Bakit po kahabag-habag? Kahabag-habag tayo kung hindi natin naipapangaral yung ebanghelyo dahil hindi natin nagagampanan yung tungkulin natin bilang mga anak ng Diyos, bilang mga naligtas. So yung bigat at halaga po ng ebanghelyo, ito po ay walang katumbas na halaga. Dito po sa buong mundo, pati sa buong universe, wala pong katumbas na halaga yung ebanghelyo na ipinapangaral po natin. So, para po maisakatuparan yung ebanghelyo, ano po yung naging katumbas na halaga? Yung buhay po ni Jesus, tama po? Yung buhay ng Diyos, yung buhay ng tagapaglikha, yung naging halaga para maisakatuparan po yung ebanghelyo. So ngayong umaga, pag-aaralan po natin yung 4 na mahalagang dahilan bakit kailangan po nating ipangaral yung ebanghelyo.
At apat na mahalagang dahilan, papaano maipapangaral po natin yung Ebanghelyo. So, minsan po sa ating mga brothers and sisters, nagiging mabigat yung pangaral po ng Ebanghelyo. Yung pag-share ng gospel, nagiging suliranin minsan, pabigat. Dahil, mahirap po talaga yung mag-evangelize. At sa church natin, buwan-buwan, meron po tayong Bible seminar, tama po? Cell group Bible seminar, district Bible seminar, buwan-buwan, sinisikap po nating ipangaral yung gospel. Kaya po, palagi po nating ni-encourage yung mga brothers and sisters, kapag mayroong Bible seminar, isama po nila yung kanilang mga kaibigan, yung kanilang mga kapamilya, yung mga katrabaho, kaklase, para po makinig ng Bible seminar. Para mapakinggan po nila yung mensahe ng kaligtasan, yung mensahe po ng Ebanghelyo. So may mga brothers and sisters, dumarating po sa sitwasyon na minsan, sabi po nila, napakahirap mag-evangelize. Ayaw na po makinig ng mga iniimbitahan ko. Ayaw po nilang sumama sa akin. Ngayon, hinahamak pa nila ako. Nagkaroon pa ng conflict yung samahan namin dahil po sa evangelism. So, minsan, nagiging ganito po kabigat talaga yung evangelism. Bakit po? Dahil, yung evangelism, ito po ay spiritual na digmaan. Tama po ba? So, ito po ay spiritual na labanan para po sa kaligtasan ng mga nawawalang kaluluwa. Si Satanas, ayaw niya na may mga tao na naliligtas at nagiging anak ng Diyos at nakakapunta sa langit. Ang gusto po ni Satanas, lahat ng mga makasalanan ay maisama niya doon sa impyerno. So ngayon po, pag-aaralan po natin yung mga dahilan, bakit kailangan po natin ipangaral yung Ebanghelyo. So una, yung evangelism, yung pangaral po ng Ebanghelyo, ito po ay isang privilege, na yung mga taong naligtas lang yung makakagawa. So, lahat po ba tayo dito po ay naligtas? So kung tayo po ay talagang naligtas, naunawaan po natin yung tunay na Ebanghelyo, yung tunay na kaligtasan, tayo lang yung pwedeng makagawa ng evangelism. Yung tunay na pangaral po ng Ebanghelyo. So kung isipin po ninyo, maraming mga tao, hindi po nila alam, bakit pumarito si Jesus sa mundo? Bakit namatay si Jesus? At ano yung isinakatuparan ni Jesus para po sa mga makasalanan? At kung hindi po malalaman ng mga tao kung ano po yung kahulugan ng ginawa po ni Jesus, kapag hindi nila naunawaan yung mensahe ng Ebanghelyo, kapag sila ay namatay, saan po sila mapupunta? Doon po sa walang hanggang impyerno. So bilang mga Kristiyano, bilang mga naligtas, tayo po yung may dala ng mensahe po na ito para maibahagi po sa ibang mga tao na hindi pa ligtas. So kapag ito po ay ibinahagi natin sa ibang mga tao, yung mga tao na nabahaginan po natin, maaari po silang maligtas. Tama po ba? So kapag sila po ay sumampalataya doon sa mensahe ng Ebanghelyo, magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ng ating ministry, ng gawain po natin. So kapag sila po ay naligtas, meron na po silang tunay na pag-asa na sila ay makarating sa langit. Sila po ay magkakaroon ng walang hanggang kapayapaan at kagalakan kasama ng Diyos doon sa langit. Kaya nga po yung pangaral ng Ebanghelyo, una, ito po ay pribilehiyo na yung mga taong naligtas lang yung makakagawa. So kung kayo ay hindi pa naligtas, hindi po ninyo magagawa yung evangelism. So dahil tayo lang po yung mga naipanganak na muli, na born again Christian, na mga anak ng Diyos, taglay po natin yung mensahe po ng Ebanghelyo. So tayo lang po yung may kakayahan para ipangaral po itong magandang balita. So dito po sa Castillejos, may nakita na po kayo na ibang church na nangangaral ng gospel na katulad po natin? Meron po wala? Wala po, di ba? Dahil yung mga tunay na naligtas lang, sila lang yung may kakayahan para ibahagi yung magandang balita. So gaano po kaganda at kahalaga yung gawain po natin na maibahagi itong mensahe ng kaligtasan. Tama po ba? Ganito po kahalaga at ganito po kaganda yung privilege na ibinigay po sa atin ng Diyos bilang mga ligtas.
Sa Roma chapter 1, verse 16, tignan po natin. Roma chapter 1, verse 16. Roma chapter 1, verse 16. Basahin po natin ng sabay-sabay po. Roma chapter 1, verse 16, 3 to 1. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. So sa pagbabahagi po ng ebanghelyo, tandaan po natin itong isang bagay. Lahat po ng mga bagay para po sa kaligtasan, tinapos na po ng lahat ni Jesus. Tama po ba? Para sa kaligtasan, meron pa po ba tayong kailangan gawin? Wala na po, di ba? Tinapos na po lahat ni Jesus. Ngayon, para po sa kaligtasan ng iba, ano po yung kailangan natin gawin? Ibahagi na lang. Tama po? Ibahagi na lang natin kung ano yung ginawa, yung mga tinapos po ni Jesus. So si Jesus, siya po yung nagsakripisyo ng lahat. Siya yung hinagupit, nagdanak ng dugo, ipinako at namatay doon sa krus para po mangyari yung walang hanggang katubusan. At bago siya namatay, ang sabi po ni Jesus ay, ano po? Natupad na. Tapos na yung kaligtasan. So yung kaligtasan po ay 100% tinapos na ng Panginoong Jesus. So kung ikukumpara po natin, yung ginawa ni Jesus at sa gagawin natin para sa kaligtasan po ng iba, napakaliit po na bagay yung gagawin po natin. Tama po? Ang gagawin lang natin ay buksan yung bibig natin at ibahagi yung gospel po sa iba. Pero kahit napakaliit lang po ng bahagi natin, napakahalaga ng gawain po natin na ibahagi po yung mensahe ng kaligtasan. So, kapag nagbahagi po tayo ng ebanghelyo sa ibang tao, hindi po kagaya nung unang panahon ng church, yung mga sinaunang panahon po ng church, tayo po, hahagupitin po ba tayo? May mananakit po ba sa atin kapag tayo ay nag-evangelize? May magbabanta po ba sa buhay natin? Wala po, di ba? So kung ikukumpara po natin, yung gagawin natin ngayon sa mga ginawa ng mga sinaunang church, maliit na bagay na lang po yung gagawin po natin ngayon. Ganun pa man, ito po ay napakahalagang gawain. Kaya nga po, kailangan nating sikapin na makapagbahagi ng ebanghelyo. So dahil tayo po yung binigyan ng Diyos ng pribilehiyo para ito po ay maibahagi. So alam po natin, kapag yung mga tao ay namatay na hindi po nila narinig yung mensahe ng kaligtasan, ang kapalaran po nila ay walang hanggan doon sa impyerno. Kaya nga po, kailangan natin itong ibahagi. At ito po ay pribilehiyo na sa atin lang ibinigay ng Panginoon. Yung pangalawa pong dahilan, bakit kailangan po nating ibahagi yung gospel? Dahil ito po yung layunin at purpose ng Panginoong Jesus, bakit siya pumarito. May iba pa bang dahilan bakit si Jesus ay pumarito sa sanlibutan? Ito lang po yung nag-iisang dahilan bakit si Jesus ay pumarito sa sanlibutan. Para po isakatuparan yung ebanghelyo. Tignan po natin sa Marcos chapter 1, verse 15. Marcos chapter 1, verse 15. So dito po sa verse 15, ito po yung unang sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo ni Marcos. Marcos chapter 1, verse 15. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Na sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Sabi po ni Jesus, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. So, idiniklara po ni Jesus yung magandang balita, yung Ebanghelyo. At yung kaharian ng Diyos ay napakalapit na sa mga tao. At yung mga sasampalataya, dito po sa Ebanghelyo, sila po ay makakapasok na sa langit, sa kaharian ng Diyos. Kaya dito po, yung unang sinabi ni Jesus, para po sa mga tao, kayo ay magsisi at sumampalataya sa Ebanghelyo. So ito naman po yung huling sinabi ni Jesus
sa Ebanghelyo po ni Marcos. So pagkatapos po natin tanggapin yung Ebanghelyo, tayo po ay naligtas na, ito po yung huling sinabi naman ni Jesus. Sa Marcos chapter 16, verse 15 naman po. Tingnan din po natin. Marcos chapter 16, verse 15. Marcos chapter 16, verse 15. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. At sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng nilikha. So ito po yung dakilang utos, yung Great Commission ng Panginoong Hesus sa lahat ng mga tao na naligtas. Humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ipangaral ang Ebanghelyo sa buong sanlibutan, sa lahat ng mga tao. So dito po, nagsimula si Jesus sa Ebanghelyo, pagkatapos, nagtapos si Jesus sa Ebanghelyo. Dahil po yung Ebanghelyo, ito po yung nag-iisang dahilan, bakit si Jesus ay pumarito sa sanlibutan. So wala na pong ibang dahilan, bakit si Jesus ay nagkatawang tao at pumarito sa sanlibutan. Ito po ay para isakatuparan yung Ebanghelyo. Tingnan din po natin, balik po tayo sa may Marcos chapter 1, verse 38. Marcos chapter 1, verse 38. Marcos chapter 1, verse 38. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Sinabi niya sa kanila, pumunta tayo sa iba pang mga karatig bayan upang ako'y makapangaral din naman doon. Sapagkat dahil dito, ako'y naparito. So sabi po ni Jesus, pumunta rin tayo doon sa kabilang bayan, doon sa kabilang barangay, para maipangaral ko din yung Ebanghelyo sa kanila. So si Jesus, kahit po yung mga sasakyan noon ay mga asno, mga kabayo, si Jesus, palagi po siyang naglalakbay para ipangaral po yung Ebanghelyo. So kahit walang sasakyan, kadalasan si Jesus, ano po ginagawa niya? Naglalakad siya papunta doon sa mga iba't ibang mga bayan para ipangaral po yung Ebanghelyo. So bakit po ginagawa po ito ni Jesus? Sabi po niya, sapagkat dahil dito ako ay naparito. So ito po yung layunin kung bakit si Jesus po ay pumarito, para ipangaral yung gospel. Ngayon, bakit po natin kailangan ipangaral yung Ebanghelyo? Dahil yung Panginoong Jesus, palagi siyang naging abala para ipangaral yung Ebanghelyo. Sa bawat pagkakataon, ipinapangaral niya yung Ebanghelyo, yung gospel. Kaya po, maging yung mga alagad niya, maging yung mga apostol, ganito rin po yung ginawa. Si Apostol Pablo, buong buhay niya, isinakripisyo niya para po sa gospel. Hanggang sa kamatayan niya, ito po ay ibinigay niya para po sa gospel. Sa katunayan, lahat ng mga alagad ni Jesus, lahat po ng mga naging tagasunod ni Jesus, naging martir. Sila po ay nagdusa at namatay para sa Ebanghelyo. So hanggang ito pong magandang balita na ito, itong gospel na ito, umabot hanggang sa atin. Tama po ba? So isipin po natin ito, mula sa Panginoong Jesus, siya po ay nagsakripisyo at namatay para sa gospel. Tapos lahat ng mga alagad, nagsakripisyo din ng kanilang sarili, ng buhay nila, para din po sa gospel. Hanggang ito pong gospel na ito ay makarating sa atin. So ngayon, taglay na po natin yung gospel at tayo po ay naligtas. Ngayon, papaano naman po tayo? Kailangan din po nating gawin, sundan po yung yapak ni Jesus at ng mga alagad po ni Jesus. Kaya nga po, yung tema po ng taon po natin ngayon, 2024, ano po? Imitate Christ. Sabi ni Pablo, maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. So, ito po ay layunin din po natin bilang mga naligtas. Dahil ito po yung purpose at layunin ni Jesus kung bakit po siya ay naparito. So, yung isa pong bagay na sigurado, kapag nagawa natin yung pag-evangelize at may mga tao na naliligtas sa pamamagitan natin, ito po ay malaking kagalakan, kasayahan po para sa ating mga tunay na Kristiyano. Tama po ba? Kapag may mga naliligtas sa pamamagitan natin,
masaya po tayo. Tama po? So, kahit yung Diyos Ama sa langit, kapag may isang tao na naliligtas, so buong langit ay nagsasaya. Kapag mayroong isang kaluluwa na sa halip na mapunta sa impyerno, siya ay naging anak ng Diyos at makakapunta na sa langit. So, pag-isipan po natin, yung pangaral po ng Ebanghelyo, ito po yung dahilan bakit nandito pa po tayo sa mundo. Bakit nandito pa yung church at hindi pa kinukuha ng Panginoong Hesus? Kasi, para po sa pangaral ng Ebanghelyo. So, yung tayo po ay makapag-aral ng mabuti, makapag-aral sa isang magandang school, makapagtrabaho, makahanap ng magandang trabaho, magkaroon ng mga bagay na kailangan po natin habang tayo po ay nabubuhay. So ito po ay hindi po layunin. Ito ay bahagi lang ng ating buhay. Makapag-aral, makapagtrabaho, magkaroon ng mga pangangailangan po natin, bahagi ito ng ating buhay. Pero hindi po ito yung layunin. Yung layunin ay tayo po ay makapagbahagi po ng gospel. Bakit ibinigay po ng Diyos sa atin yung lahat ng mga bagay na mayroon po tayo? Para po, may pangaral po natin yung gospel. So yun po yung pangalawang dahilan, bakit kailangan po nating ipangaral yung gospel. Pangatlong dahilan po, kaya tayo ay iniligtas ng Diyos para po sa mabubuting gawa. At yung mabubuting gawa po na ito, wala na pong iba, kundi iligtas yung mga tao mula po sa kapahamakan sa impyerno. Tingnan po natin sa Efeso chapter 2. Efeso chapter 2, verse 10. Efeso chapter 2, verse 10. Basahin po natin ng sabay-sabay po, 3, 2, 1. Sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa, na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. So tayo po ay ginawa ng Diyos. Iniligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus para sa mabubuting gawa. So, yung dahilan bakit po tayo ay iniligtas ng Diyos at tayo ay naririto pa para po ipangaral yung gospel. Ngayon, kung hindi po natin alam yung dahilan na tayo po ay iniligtas ng Diyos, kung bakit tayo ay naririto pa, bakit hindi pa tayo kinukuha ni Jesus, so baka masayang po yung Christian life natin at abutan tayo ng pagdating ni Jesus na hindi po naging kapaki-pakinabang yung Christian life natin. So kung tatandaan po natin itong layunin na ito, so huwag pong masayang yung layunin ng pagliligtas po ng Panginoon sa atin. So nung tayo po ay naligtas, yung espiritu lang po ba natin yung binili ng Panginoong Hesus? O yung lahat ng meron po tayo ay naging pag-aari ng Panginoong Hesus? So yung lahat po ng nasa atin, ito po ay sa Panginoong Hesus na. So yung buhay po natin, yung katawan natin, yung kalusugan natin, yung oras natin, lahat ng mayroon po tayo, ito ay sa Panginoon. So isipin po ninyo, yung espiritu natin ay papunta sa impyerno. Tama po? Bago tayo maligtas. Pero, binili po tayo ng Panginoong Hesus, kaya mula sa kapahamakan sa impyerno, tayo po ngayon ay naging mga anak ng Diyos at papunta na sa langit. Ngayon, ano po yung ipinambili ng Panginoon sa atin? Ano po? Yung mahalagang dugo ng Panginoong Hesus. Yung banal na dugo ng Panginoong Hesus. Ngayon, gaano po kahalaga yung ipinambili sa atin ng Panginoon? So wala pong katumbas na halaga. So kung isipin po natin, sa isang timbangan, alam niyo po yung timbangan na may dalawang side? Sa isang side, yung buhay natin. Sa kabilang side, yung buhay ni Jesus. Buhay ng Diyos. Buhay ng tagapaglikha. Ngayon, pag dinala natin sa timbangan, ano po yung mas matimbang? Buhay natin o buhay ni Jesus? Buhay ni Jesus. Ano na lang yung buhay natin? Tayo po ay isa lang sa mga nilalang ng Diyos. Tama po? Pero, para tayo ay mailigtas, ang itinumbas ng Diyos, yung buhay ni Jesus. Yung buhay ng tagapaglikha.
So kahit sa harapan natin, sa harapan ng Diyos, ganito lang yung halaga ng buhay natin, pinahalagan po ito ng Diyos ng napakahalaga at itinumbas niya yung buhay ng kanyang anak na si Jesus, yung buhay ng tagapaglikha. So yung layunin po ng ating buhay ngayon ay ipangaral po yung Ebanghelyo. So, kailangan po natin itong magawa hanggang bago po dumating si Jesus. Hanggat mayroon po tayong pagkakataon. So, syempre po, hindi ibig sabihin na magiging madali yung pag-evangelize, yung pagliligtas ng mga nawawalang kaluluwa. Kailangan po talaga natin ng pagsasakripisyo. So, para po sa Ebanghelyo, sino po yung unang nagsakripisyo? Si Jesus. Ano po yung isinakripisyo ni Jesus? Yung kanyang buhay. So, tingnan po natin sa Marcos chapter 8, verse 35. Marcos chapter 8, verse 35. Basahin po natin ang sabay-sabay, 3, 2, 1. Sapagkat ang sinumang nagnanais iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang sinumang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin at sa Ebanghelyo ay maililigtas iyon. So kung mawala man yung buhay natin, isakripisyo man natin yung buhay natin para kay Jesus, para sa Ebanghelyo, para po sa pagliligtas ng mga nawawalang kaluluwa, ito po ay muling ibabalik sa atin ng Panginoong Yesus. So ganito rin po yung ginawa mismo ni Jesus. Ibinigay niya yung kanyang buhay para po sa Ebanghelyo, para po sa kaligtasan natin. At pagkatapos, ito po ay kinuha niyang muli. So maging po yung mga alagad, sina Apostol Pablo, ganito rin po yung kanilang ginawa. Inialay po nila yung kanilang buhay para po sa Ebanghelyo. Tingnan po natin sa 2 Korinto, chapter 12, sa verse 15. 2 Korinto chapter 12 verse 15. Basahin po natin ng sabay-sabay. 2 Korinto chapter 12 verse 15. 3, 2, 1. Ako'y may malaking kagalakan na gugugol at gugugulin para sa inyo. Kung kayo'y iniibig ko ng lalong higit, ako ba'y dapat ibigin ng kaunti? So sabi po dito ni Pablo, ako ay may malaking kagalakan na gugugol at gugugulin para sa inyo. So sabi po dito ni Pablo, masaya akong gumugol, masaya akong gumastos ng sarili kong kayamanan para sa inyo, para kayo ay may dala ko sa kaligtasan. Tapos, at gugulin para sa inyo. Ibig sabihin, gugulin yung sarili niyang buhay, isakripisyo po yung kanyang buhay para sa kaligtasan ng mga tao. So, tayo po, paano po nakarating sa atin yung Ebanghelyo at paano po tayo naligtas? Naligtas po tayo dahil kahit paano mayroong nagsakripisyo ng kanilang oras, ng kanilang pera para tayo ay maimbitahan at tayo ay makapakinig ng mensahe po ng Ebanghelyo. Tama po ba? Tapos, yung nag-evangelize po sa atin, kaya siya ay naligtas, meron din nagsakripisyo para sa kanya. Tama po? Hanggang sa siya po ay maligtas din. At yung nag-evangelize, doon sa nag-evangelize po sa atin, meron din nagsakripisyo para mapakinggan niya yung mensahe ng kaligtasan. Tama po? Hanggang sa akyatin natin yung listahan, doon po sa dulo, makikita natin yung mga sinaunang brothers and sisters na nagsakripisyo para yung Ebanghelyo ay makarating po sa atin. At sa dulong-dulo, sino po yung unang nagsakripisyo? Si Jesus. Si Jesus po yung unang nagsakripisyo. Kaya nga, kung wala po yung sakripisyo, walang pagsisikap ng mga brothers and sisters, paano po kaya tayo maliligtas? Dahil po may nagsakripisyo, mayroong nagsikap, kaya po yung gospel ay nakarating po sa atin. At ngayon, tayo po ay naligtas. So, dito po sabi ni Pablo, ako ay may malaking kagalakan na gugugol at gugugulin para sa inyo. So hanggang sa huli, hanggang sa mamatay si Pablo, talagang ginugol niya yung buong buhay niya para po sa gospel.
Tingnan po natin sa ikalawang Timoteo, chapter 4, verse 6. Ikalawang Timoteo, chapter 4, verse 6. Ikalawang Timoteo, chapter 4, sa verse 6. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Tungkol sa akin, ako'y ibinuhos na tulad sa inuming handog, at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Sabi po dito, ako'y ibinuhos na tulad sa inuming handog, at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Ibig sabihin, yung panahon ng kamatayan ni Apostol Pablo, dumating na. Kaya nga po dito, ibinigay na niya yung lahat-lahat sa kanyang buhay para po sa Ebanghelyo. Kaya ngayon, hanggang sa atin po na naligtas, hanggang sa araw po na ito, tinatamasa po natin yung kaligtasan. Yung pagiging anak ng Diyos. At ngayon, tayo po ay mga tagapagmana po ng Diyos ng langit. So lahat po ng yan, nangyari po dahil sa sakripisyo at pagsisikap ng mga brothers and sisters sa sinaunang church. So ngayon, tayo naman, pagkakataon naman natin, para po itong gospel na ito ay maipangaral po natin sa ibang mga tao. Tama po ba? Kung hindi natin isi-share yung gospel, nataglay po natin ngayon, sino po kaya yung mag-share ng gospel? Meron ba? Wala po, di ba? Sa Castillejos, kung hindi natin isi-share yung gospel, dito po sa bayan po natin, sino kaya yung mag-share ng gospel sa Castillejos? Meron po ba? Meron po? Wala po, di ba? Walang ibang church na nag-share po ng tunay na gospel dito sa Castillejos, kundi tayo. Kaya kung hindi natin ito gagawin, sino? Sino ang gagawa? Wala po. Kaya, kailangan po natin ibahagi yung gospel. So yung sumunod po na dahilan, bakit po kailangan nating ibahagi yung gospel? Yung pang-apat, kailangan po tayo ay maging walang pananagutan sa dugo ng ibang tao. So si Apostol Pablo, tignan po natin sa mga Gawa chapter 20, verse 26. Mga Gawa chapter 20, verse 26. Mga Gawa chapter 20, verse 26. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Kaya nga, pinatotohanan ko sa inyo sa araw na ito, na ako'y walang pananagutan sa dugo ng sinuman sa inyo. So ano po yung ibig sabihin dito ni Pablo na sinabi niya, ako'y walang pananagutan sa dugo ng sinuman sa inyo? So ibig sabihin, sino man po yung makilala ni Pablo, sino man yung makasalamuha niya, ibinahagi niya yung gospel. So makinig man sila o hindi, patuloy pong ibinahagi ni Pablo yung ebanghelyo sa lahat po ng mga tao na kanyang nakilala. Sa lahat ng mga tao na kanyang nakasalamuha. Hanggang sa huli, kaya niyang sabihin sa harapan ng mga tao at sa harapan ng Diyos, wala akong pananagutan sa dugo ng sinuman sa inyo. Bakit? Kasi lahat ng tao na nakilala niya, na nakasalamuha niya, binahagi na niya ng ebanghelyo. So wala siyang pinalagpas na pagkakataon para ipangaral po yung gospel. Halimbawa po, meron kayong malapit na kaibigan. Ngayon, pagkatapos ng kaligtasan, natural, alam ninyo na kailangan ninyong ibahagi yung gospel dito po sa kaibigan po ninyo para siya ay maligtas. Tama po? Ngayon, kahit alam mo na kailangan mong ibahagi yung gospel dito sa kaibigan mo na ito, ang problema, natatakot ka. Natatakot ka kung ano yung magiging reaksyon ng kaibigan mo. Baka masira yung pagkakaibigan namin. Baka sabihin niya, hindi ko iginagalang yung kanyang pananampalataya. So dahil sa takot na ito, o kaya naman sa tuwing mayroong pagkakataon tayo, napapalagpas natin yung pagkakataon para maibahagi po natin yung gospel. Ngayon, itong kaibigan natin na ito, sa anumang dahilan, bigla siyang namatay. So nagkasakit o naaksidente, bigla siyang namatay. At ngayon, wala na tayong pagkakataon para ibahagi yung gospel sa kanila. So kung ganito po yung mangyari sa atin, meron po tayong pananagutan sa dugo ng kaibigan natin na iyon. So yung kaibigan natin na ito, pwede niyang sabihin sa atin, hindi mo kasi
ibinahagi yung gospel sa akin. Kaya ngayon, ako ay nandito sa impyerno. So para po hindi masabi ng mga tao at ng Diyos na tayo ay may pananagutan, kailangan ibahagi po natin yung gospel sa lahat po ng mga tao. Kaya nga po dito sa ikalawang Timoteo chapter 4, verse 2, sabi po ni Pablo kay Timoteo, ipangaral mo ang ebanghelyo sa kapanahunan at sa di kapanahunan. So ganito rin po yung sinasabi sa atin ng Biblia. Ipangaral mo yung ebanghelyo sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Ano po yung ibig sabihin nito? Sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Ibig sabihin, may Bible seminar man o wala, pag may pagkakataon, i-share mo yung gospel. May summer retreat man o wala, ibahagi mo yung ebanghelyo. Tag-ulan man o tag-araw, ibahagi mo yung ebanghelyo. So kung makinig man sila o hindi, yun po ay pananagutan po nila. Yung tungkulin po natin ay ibahagi yung ebanghelyo. So wag po tayong magkaroon ng maling pagkakaunawa na tayo po yung magliligtas dito po sa mga tao po na ito. So hindi po. Yung pagliligtas, ito po ay sa Panginoon. Yung Panginoon po yung magliligtas. So yung kaligtasan, ito po ay nakadepende kung paano tutugon yung mga tao sa napakinggan nilang mensahe ng kaligtasan. So kung sila po ay handa para matanggap yung kaligtasan, ayon po sa kanilang puso, ililigtas sila ng Panginoon. Ganun pa man, pananagutan natin na bigyan po ng pagkakataon yung mga tao para makapakinig ng ebanghelyo. So, paano po kaya kung mayroon tayong mga kaibigan, mayroon tayong mga mahal sa buhay, na mapunta doon sa impyerno? Yung dahilan, dahil hindi po natin shinare itong magandang balita na mayroon po tayo. So, kung ganito, pananagutan po natin yung kanilang dugo. So, pwedeng sabihin ng mga mahal natin sa buhay, ng mga kaibigan natin, alam mo pala yung tungkol sa kaligtasan. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Ngayon, nandito ako, nagdudusa ako ngayon sa impyerno. So, wag po nating hayaan na yung mga mahal natin sa buhay, yung mga kakilala po natin, ay mapunta sa impyerno dahil hindi natin sinabi yung gospel. So, sabi po ni Apostol Pablo, ako'y walang pananagutan sa dugo ng sinuman sa inyo. Sa Gawa chapter 20, verse 27, tingnan din po natin, Gawa chapter 20, verse 27. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3-2-1. Sapagkat hindi ko ipinagkait na ipahayag sa inyo ang buong kapasyahan ng Diyos. So sabi po dito, hindi ipinagkait. Ibig sabihin, hindi niya ipinagdamot, hindi niya ipinagkait na sabihin kung ano yung kaligtasan na ginawa ng Diyos para po dito sa mga tao po na ito. So, hindi ko ipinagkait na ipahayag. Ibig sabihin, wala siyang pinili na tao na bahagi na ng ebanghelyo. So, lahat, binahagi na niya ng gospel. So, hindi po naging madali yung pagbabahagi po ng ebanghelyo. Bakit po? Dahil ito nga ay spiritual po na digmaan. Si Satanas, hawak niya yung mga makasalanan. At yung gusto niya, lahat ng mga makasalanan, maisama niyang lahat po doon sa impyerno. So, galit si Satanas sa Diyos. Galit si Satanas sa mga tao at sa mga naligtas. Ayaw niya na yung isang makasalanan ay maging anak ng Diyos at makapunta sa langit. Kaya nga, sinisikap niya lahat ng mga tao, lahat ng mga makasalanan, maging abala, huwag magkaroon ng pagkakataon para mapakinggan yung ebanghelyo para maisama niya sa impyerno. So kapag tayo po ay nag-evangelize ng isang tao, tandaan po natin, ito ay spiritual na digmaan. Kaya nga po, hindi madali yung pagbabahagi ng gospel kasi ito nga ay spiritual na digmaan. At isa pa, tandaan po natin, tayong mga naligtas, tayo ba ay taga-sanlibutan o taga-langit na? Taga-langit. Ibig sabihin, taga rito ba tayo sa sanlibutan o hindi? Hindi na. So itong sanlibutan, ito po ay teritoryo ni Satanas. Tama po? Kaya mahirap yung evangelism dahil tayo po ay nasa teritoryo ng kalaban. Kaya nga mayroong pag-uusig, mayroong paghamak, mayroong mga paninisi sa atin, at iba pa. Ngayon, kung tatahimik lang tayo, hindi natin isi-share yung gospel,
Natural, walang mag-uusig sa atin. Tama po? Walang mga hamak sa atin. Walang manggugulo po sa atin. So, yung mga tao, walang pakialam po sa atin. Magiging maayos at tahimik yung takbo ng buhay natin at yung pakikitungo ng ibang tao sa atin. Pero, kaya po ba natin na maisip yung mga kakilala natin ay mapupunta sa impyerno? Tapos, yung paraan para sila ay maligtas ay nasa atin, pero hindi natin sabihin sa kanila? Magagawa po ba natin yung ganito? So tama po ba na tayo ay manahimik at huwag nating ibahagi yung gospel? So kung ibabahagi po natin yung gospel, natural magkakaroon po tayo ng mga pagdurusa, ng mga paghihirap. Kasi ito po ay spiritual na digmaan. Tingnan po natin sa Lucas chapter 6, verse 26. Lucas chapter 6, verse 26. Lucas chapter 6, verse 26. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kahabag-habag kayo kapag ang lahat ng mga tao ay nagsasabi ng mabuti tungkol sa inyo, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta. So sabi po dito, kahabag-habag tayo kapag lahat ng mga tao ay nagsasabi ng mabubuting bagay lang sa atin. So syempre, kailangan po nating maging mabuting tao, maging mabuting Kristiyano. Pero, sabi po dito, kahabag-habag tayo kapag puro papuri lang yung natatanggap natin. Bakit po? Dahil ibig sabihin, tayo ay nagsisikap lang para bigyang kaluguran yung mga tao. Tama po? Kung sisikapin nating malugod lahat ng mga tao, wala talaga silang masasabing masama sa atin. Tama po? Pero kung sisikapin natin na bigyang lugod yung Diyos, may mga tao na magsasabi ng masama tungkol sa atin. So, kapag tayo po ay nagsikap na mabuhay para sa Diyos, meron po talagang mga pag-usig. Tingnan po natin sa 2 Timothy chapter 3, verse 12. 2 Timothy chapter 3, verse 12. Second Timothy chapter 3 verse 12. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Tunay na ang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo, Jesus, ay daranas ng pag-uusig. So kapag sinikap nating mabuhay para sa Diyos, ipinangaral natin yung gospel para sa kaligtasan ng ibang tao, sabi po dito, talagang makakaranas po tayo ng mga pag-uusig. Talagang aayawan tayo ng mga tao, iiwasan tayo ng mga tao, dahil sinikap natin na bigyang lugod ang Diyos. Ngayon, tignan po natin sa Lucas chapter 6, sa verse 22. Kapag ganito po yung nangyari sa atin, habang tayo ay nabubuhay para po sa Diyos, ito po yung sinasabi po ng Biblia. Lucas chapter 6, verse 22. Lucas chapter 6, verse 22. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Mapapalad kayo kung kayo'y kapuotan ng mga tao, kung kayo'y layuan at kayo'y alipustain at itakwil ang inyong pangalan na tila masama dahil sa anak ng tao. So ganito po talaga yung mangyayari kapag po tayo ay nabuhay para sa Diyos. So kapag tayo po ay nagsikap na makapamuhay ng banal na pamumuhay para sa Diyos, so tayo po ay kakapuotan ng iba. Lalayuan tayo, aalipustain tayo, itatakwil tayo ng iba. So kung mga mabubuting bagay lang yung maririnig natin mula sa ibang tao, tayo po ay kagaya ng mga bulaang propeta. Nagbibigay ng lugod sa mga tao, pero hindi sa Diyos. So tayo po ay kailangan mabuhay para po sa Diyos. So bilang mga taong ligtas, kailangan magsikap po tayo na mabuhay bilang ilaw ng sanlibutan. So ganun pa man, kapag ginawa po natin ito, may mangyayari na mga pag-aalipusta. Lalo na kapag ipinangaral po natin yung gospel.
So mangyayari po ito, hindi dahil galit yung mga tao sa atin. Nangyayari po ito dahil hindi pa kasi nila alam kung ano yung katotohanan tungkol sa Diyos, tungkol sa kaligtasan, kung ano po yung kalooban ng Diyos. Pero kung yung mga tao po na ito, kung sila ay hindi natin titigilan hanggang sila ay maligtas, hanggang sa maunawaan nila yung kalooban ng Diyos, ano po yung sasabihin po nila sa atin? Magpapasalamat po sila, tama po? Salamat kasi ibinahagi mo sa akin yung tunay na kaligtasan. Mayroon palang impyerno na naghihintay sa akin. Kung hindi mo ibinahagi yung gospel, sa impyerno pala ako mapupunta. Sa verse 23, basahin po natin. Sabay-sabay po, 3, 2, 1. Magalak kayo sa araw na iyon at lumukso kayo sa tuwa, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Sabi po dito, lumukso kayo sa tuwa kapag inusig kayo dahil sa ebanghelyo. So, bakit po lumukso sa tuwa kapag inusig dahil sa ebanghelyo? Ibig sabihin, magalak tayo, lumukso tayo sa tuwa dahil tama yung landas na tinatahak po natin. So, yung bagay na ito, dinanas na ni Jesus dati. Tapos yung mga alagad niya, ganito rin yung dinanas. Pati yung mga naunang brothers and sisters, ganito rin yung dinanas. So, mas malala pa yung dinanas nila kaysa po sa atin. Kaya nga, kapag tayo ay nakaranas ng pag-uusig, dahil sa Diyos, dahil sa gospel, magalak tayo kasi yung landas na tinatahak natin, ito rin yung landas na tinahak ni Jesus at ng ibang mga naunang brothers and sisters. So para po dito, yung mga naunang brothers and sisters, mas malala po yung dinanas nila. So yung mga sinaunang mga kapatid, binato sila hanggang sa mamatay. Sila po ay binalatan ng buhay, sinunog ng buhay, ipinakain sa leon ng buhay dahil po sa gospel. Hanggang ito pong gospel na ito ay makarating sa atin. Kung ipapangaral po natin yung gospel, meron bang magtatangka na sunugin tayo ng buhay? Ipakain tayo sa leon ng buhay? Meron po? Wala po, di ba? So ganito po yung ginawang sakripisyo ng mga naunang brothers and sisters para itong gospel na ito ay makarating sa atin. So ngayon, hahayaan ba natin na yung gospel ay huminto sa atin? Hayaan po natin na hanggang sa atin na lang yung kaligtasan, tayo lang yung makapunta sa langit? Hindi po, di ba? Kailangan po nating sikapin na yung gospel ay may pangaral po natin. Dahil kung hindi, sayang naman yung sakripisyo ng mga naunang brothers and sisters para po itong gospel na ito ay makarating sa atin. So tayo po ay iniligtas ng Diyos para po dito sa mabubuting gawa na ito, para po ipangaral yung gospel. So kapag tayo po ay mayroong narinig na magandang balita, ano po yung ginagawa natin? Sinishare po natin, di ba? Halimbawa po, nakabili kayo ng buy one, take one na sapatos. Sino po yung una ninyong pagsasabihan? Yung kapatid po ninyo, di ba? Yung kamag-anak ninyo. May buy one, take one na sapatos doon sa mall. Puntahan mo, baka mayroong pang stock. Halimbawa, tayo po ay nalaman natin na mayroong ayuda sa barangay o kaya sa munisipyo. Kayo yung unang nakaalam. Ano po yung gagawin ninyo? Sosolohin po ninyo yung magandang balita? O sasabihin po ninyo una sa mga kamag-anak ninyo? Sasabihin po ninyo, di ba? So, mayroong ayuda dun sa barangay, sa munisipyo. Punta ka, dalhin mo lang yung ID mo, makukuha mo yung ayuda. So, para po, dito sa magagandang balita na ito, ibinabahagi po natin, di ba? Paano pa kaya yung magandang balita ng kaligtasan? Na yung isang espiritu na mapupunta sa impyerno ay pwede palang makapunta sa langit. So, dapat po natin itong mas pagsikapan na ibahagi. Tama po ba? So, para po dyan, huwag po nating ikahiya yung gospel. Huwag po nating hayaan na, huwag po nating maibahagi itong gospel. So, itong gospel, ito po yung nag-iisang paraan para po sa kaligtasan ng mga tao. So, ito lang yung pag-asa ng isang makasalanan para po siya ay maligtas at makapunta sa langit. So, yung mga tao po kahit sila ay magkaroon ng magandang buhay dito sa mundo, kung mapunta naman sila sa impyerno, so ano yung kabuluhan ng naging buhay niya dito sa mundo? So kaya nga po, kailangan nating pagsikapan na ito po ay may pangaral. Ngayon, pag-aralan po natin, paano naman yung mga paraan na
kailangan natin gawin para yung gospel ay madali po natin na maibahagi. Na ito pong gospel ay mai-share po natin sa ibang mga tao. So yung unang paraan para ito po ay madali nating maibahagi, yung pananalangin. So unang-una po yung pananalangin. So yung evangelism na walang pananalangin, ito po ay magiging walang kabuluhan. Kailangan po yung evangelism natin, palaging kadikit ay pananalangin. So sa pananalangin, tutulungan po tayo ng Diyos na mahanap kung sino yung mga naghahanap ng kaligtasan at yung mga naimbitahan natin ay maging handa para matanggap po nila yung kaligtasan. Tignan po natin sa Colossus chapter 4. Colossus chapter 4, verse 2 hanggang 3. Colossus chapter 4, verse 2 hanggang 3. Basahin po natin ng sabay-sabay po. 3, 2, 1. Magpatuloy kayo sa pananalangin at kayo'y magbantay na may pagpapasalamat. At idalangin din ninyo kami na buksan ng Diyos para sa amin ang pinto para sa salita, upang aming maipahayag ang hiwaga ni Kristo, na dahil din dito ako'y nakagapos. So yung pananalangin, alam natin ito po ay isa sa mga gulong ng ating Christian life. Tama po? So dito po sa verse 3, nandito po yung una na dapat nating ipanalangin para po sa evangelism. Sabi po ni Apostol Pablo, idalangin rin ninyo kami sa pangangaral ng ebanghelyo. Nabuksan ng Diyos para sa amin ang pinto para sa salita. So ipanalangin natin na magkaroon tayo ng pagkakataon na ipangaral po yung gospel. Dahil po minsan, may mga brothers and sisters, naipit po sila sa ganitong sitwasyon. So sabi po nila, wala na akong maimbitahan para sa Bible seminar, wala na akong maimbitahan para sa summer retreat. So, yung mga naaya ko dati, ayaw na nilang sumama ngayon. So kapag ganito, kapag napunta po tayo sa ganitong sitwasyon, ano po yung kailangan natin gawin? Unang-una, manalangin. Manalangin po tayo para bigyan po tayo ng Diyos ng pagkakataon na maibahagi yung gospel. At sa ating pananalangin, ang Diyos, siya yung tutulong na matagpuan po natin yung tao na naghahanap ng kaligtasan. So, yung Diyos po yung tutulong sa atin, makita natin kung sino-sino yung mga naghahanap ng katotohanan tungkol sa Diyos at sa kaligtasan para ma-evangelize po natin sila. So, ang Diyos yung magbubukas ng pinto ng evangelism para po sa atin. Kaya yung una, ipanalangin po natin ay magkaroon tayo ng pagkakataon para po sa evangelism. Sumunod na dapat po nating ipanalangin, so kung madala na po natin yung mga naimbitahan natin sa Bible seminar o sa summer retreat, ngayon nakaupo na sila dyan at nakikinig. Tapos na po ba yung gawain po natin? So, hindi pa. Kailangan po nating magpatuloy sa pananalangin hanggang buksan ng Diyos yung puso nila at sila po ay talagang maligtas. So sa pananalangin, hihingin po natin yung tulong ng Diyos na siya yung kumilos para mahanap natin yung mga tao na naghahanap ng kaligtasan. At sa pananalangin, ihanda ng Diyos yung puso nila para po sila ay maligtas. Kaya nga po, napakahalaga po ng pananalangin. So madalas sa Bible seminar po natin, nagkakaroon po ng maraming aberya. Tama po? Mga problema sa sunduan, sa broadcasting, sa kuryente, minsan nawawalan po ng kuryente. Tama po? So, sa ganitong mga pagkakataon, naintindihan po natin na ito talaga ay isang digmaan. Ayaw ni Satanas na yung mga tao na naimbitahan natin ay maligtas. Kaya nga po, ano po yung kailangan natin gawin sa mga ganitong pagkakataon na nagkakaroon ng mga ganitong aberya? Manalangin. Yung tanging sandata po natin ay pananalangin. Na ang Diyos yung tumulong po sa atin para po maligtas yung mga naimbitahan po natin. So, yung sumunod po na paraan para po madali nating maibahagi yung gospel, tayo po ay maging ilaw ng sanlibutan. So, kailangan po nating maipakita yung pagmamalasakit natin sa iba, yung mabubuting gawa, para po sila ay
magbukas yung puso nila at maging handa po sila na makinig sa ating imbitasyon. So kailangan pong maging mabuti tayong halimbawa, una sa pamilya natin, tapos sa school, sa trabaho, at pati po sa mga kapitbahay po natin. So kung ganito po, madali po silang makikinig sa atin. So minsan po may mga Kristiyano, wala po silang pakialam sa ibang tao. So hindi po sila tumutulong sa iba, wala po silang malasakit sa iba. Tapos, sa panahon ng Bible seminar, sa panahon ng summer retreat, bigla-bigla mag-iimbita. Aayain sila sa summer retreat. So kapag ganito, na nararamdaman nila ng ibang mga tao na wala tayong pakialam sa kanila, wala tayong malasakit sa kanila, tapos bigla natin silang inimbitahan, ano po kaya yung magiging respond po nila sa atin? Positive o negative? Negative po, di ba? Alam ko, wala ka namang pakialam sa akin eh. Bakit ngayon? Anong pakialam ko ngayon sa iyo? So, kung ganito po, ayaw nilang makinig po sa atin. Tingnan po natin sa Mateo, chapter 5, verse 16. Mateo chapter 5, verse 16. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at lawalatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Sabi po dito, paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. So yung mga Kristiyano, tayo po ay dapat na hindi maging makasarili. So, yung pagiging makasarili, ito po ay sa katunayan ay kasalanan. Yung makasariling pamumuhay, kasalanan po sa harapan ng Diyos. So mula po nang tayo ay maligtas, natutunan po natin yung dalawang summary ng utos ng Diyos. Una, ibigin natin ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Pangalawa, ibigin yung kapwa gaya ng ating sarili. So yung kapwa po natin, ito yung mga tao na araw-araw ay nakakasalamuha po natin. So kung dati, bago po tayo maligtas, wala tayong pakialam sa iba, wala tayong malasakit sa iba, makasarili tayo. Pagkatapos po ng kaligtasan, dapat matuto po tayong magkaroon ng pag-ibig sa iba. Magkaroon po tayo ng pagmamalasakit sa iba. So kung ganito, makikita po ng ibang tao na ito pala yung tunay na Kristiyano. Nakikita ko si Jesus dito sa tao na ito. So sa pamamagitan niyan, makikita ng mga tao yung liwanag na nasa atin. So sa pamamagitan po ng mabubuting gawa natin, pagmamalasakit natin sa iba, yung mga tao, makikita nila si Jesus po sa atin. So meron pong 3 insekto na nagpapakita ng ugali ng mga tao. So siguro po, alam po ninyo yung 3 insekto na ito. So, yung 3 insekto po na ito, una yung lamok, pangalawa, yung langgam, tapos yung honeybee. So, yung 3 insekto po na ito, nagpapakita ng ugali ng tao. So, una yung lamok. Ano po yung ginagawa ng lamok? Nangangagat, sumisipsip ng dugo. Tapos, nagsisikap siya na makakuha ng pakinabang sa iba, pero walang ibinibigay na pakinabang para po sa iba. Tama po? Ano po yung binibigay ng lamok pagkatapos mangagat? Sakit. Tama? So, kumukuha ng pakinabang sa iba, pero sakit yung ibinibigay. So, mahalaga lang sa kanila, makakuha ng pakinabang. Tapos, wala silang pakialam sa iba kahit makasakit po sila. So, ito po yung ugali na huwag po sanang makikita sa atin ng mga Kristiyano. Yung pagiging mapanglamang sa kapwa. So basta makinabang sila, kahit bahala na yung iba na masaktan. So hindi po dapat maging ganito yung mga Kristiyano. So yung lamok, wag po tayong maging ganito. Pangalawa, yung langgam. Yung langgam naman, ano po yung ugali ng langgam? May magandang ugali yung langgam. Sobrang sipag. Tama po? Sobrang sipag niya, masipag siya para sa sarili niya, tapos para sa bahay niya. Pero, para sa kanila lang. Tama po? So, masipag, kaya lang, makasarili. Wala siyang pakialam sa iba.
So, yung mga Kristiyano, dapat maging masipag, kagaya ng langgam. Pero, huwag maging makasarili na walang pakialam po sa iba. So, kailangan maging masipag, pero huwag maging makasarili. Yung pangatlo po, yung honeybee. Yung honeybee naman, masipag po o hindi? Masisipag din. Sobrang sipag din ng mga honeybee. Palagi rin silang concern para sa sarili nila at para doon sa bahay nila. Pero, yung bunga ng kasipagan nila, hindi lang sila yung nakikinabang. Tama po? Ano po yung bunga ng kasipagan po ng mga honeybee? Yung pulot. Tama po? Yung honey. So, ginawa po ng Diyos itong mga honeybee na sobrang sipag. So, sa sobrang kasipagan nila, hindi lang sila yung nakikinabang. Pati yung ibang mga tao, nakikinabang po sa kanila. So, sana po, yung ugali po ng honeybee ay makita po sa ating mga Kristiyano. Masipag at mayroong malasakit sa sariling pamilya at mayroon ding malasakit po sa iba. Yung iba po ay nakakakuha rin ng pakinabang. So, wag po tayong maging tulad ng lamok na mapanglamang sa kapwa. Wag tayong maging mga langgam na masipag nga pero makasarili naman. So, para po sa evangelism, kailangan maging kagaya po tayo ng honeybee na masisipag pero yung iba po ay nakikinabang din. So, may malasakit po sa iba. So, kapag ganito, yung mga tao madaling lumalapit po sa atin. Yung mga tao madaling makinig po sa atin. So, maging liwanag po tayo sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Yung pangalawa, sumunod po na dahilan, paraan para po madali natin maibahagi yung gospel. Tandaan po natin, si Jesus, namatay po ba para sa atin lang o para sa iba din? Para sa lahat, tama po. Tignan po natin sa unang Juan, chapter 2, verse 2. Unang Juan, chapter 2, verse 2. Unang Juan, chapter 2, verse 2. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. So si Jesus, siya po yung kabayaran, hindi lang para sa atin, kundi para din po sa buong sanlibutan. So ibig sabihin, para sa lahat ng mga tao na nakakasalamuha mo, mga tao na nakakasalamuha po natin, para sa kanila, namatay din po si Jesus. Tama po? So yung palagi nating kasama sa bahay, sa school, sa trabaho, para po sa kanila, namatay din po si Jesus. So yung kaluluwa po nila, yung espiritu nila, mahalaga po para sa Diyos o hindi? Mahalaga rin. Kung gaano kahalaga yung espiritu natin para sa Diyos, ganun din yung espiritu nila, kahalaga po sa harapan po ng Diyos. Kaya nga kahit gaano kabuti o kasama yung relasyon natin dito po sa ibang mga tao, tandaan po natin, si Jesus ay pumarito sa sanlibutan, hindi lang para sa atin, kundi para din po sa kanila. So si Jesus, siya yung kabayaran, hindi lang para sa atin. Para din po sa mga tao na nakapaligid po sa atin. So tandaan po natin ito. Kasi minsan nakakalimutan natin na yung ibang tao, yung espiritu nila, ay kasing halaga ng espiritu po natin. So, kung maiisip po natin, kung gaano kahalaga yung espiritu natin, ay ganun din kahalaga yung espiritu nila, madali po natin na magagawa po yung evangelism. So si Jesus, namatay din po para sa kanila. Panghuli, buksan po yung bibig para ibahagi yung mensahe po ng ebanghelyo. So kung gusto nating i-share yung gospel, natural, kailangan po natin buksan yung bibig natin. Tama po? Kailangan natin magsalita. So minsan, ito po yung pinakamahirap na gawin. Andiyan na yung chance. Kaya lang, hindi natin mabuksan yung bibig natin para ma-share yung gospel. So, minsan, nandyan yung takot, yung pag-aalala. Kung ano yung magiging reaksyon nila, anong magiging mangyayari sa samahan natin kapag sinubukan natin na sila ay ma-evangelize. Baka kasi masira yung samahan natin sa kanila. Baka isipin nila, hindi natin iginagalang yung pananampalataya nila. Pero, kailangan po natin ibukas yung ating bibig. So, halimbawa sa school o kaya sa trabaho, may mga kaibigan po tayo ng mga hindi ligtas. Tama po? So, kasama po natin sila.
mas maraming oras. Ngayon, minsan, may mga brothers and sisters, kapag kasabay kumain yung mga kaibigan na hindi ligtas, minsan, nahihiya sa pananalangin. Kahit pananalangin, hindi nila magawa. Natatakot sila na sila ay pagsalitaan ng kung ano-ano. So, yung takot na ito po yung nagiging hadlang, bakit hindi po natin maibahagi yung ebanghelyo. So, kailangan po natin buksan yung ating bibig para maipahayag po natin yung magandang balita. Kung hindi po natin bubuksan yung ating bibig, so matatakot tayo na magsalita, paano po nila malalaman yung kaligtasan? So, huwag po tayong matakot na kung sila ba ay maliligtas o hindi kung tayo ay magbabahagi ng gospel. Dahil para po sa kaligtasan ng tao, meron tayong part at merong part yung Diyos at merong part yung in-evangelize po natin. Tama po ba? So, yung part po ng Diyos, siya yung magliligtas ayon po sa pagiging handa at pagnanais ng puso nila. Yung part natin, bilang mga Kristiyano, buksan lang natin yung bibig natin. Sabihin po natin sa kanila yung tungkol sa magandang balita. Makinig man sila o hindi, yun po ay pananagutan na nila. Basta yung part natin, buksan natin yung bibig natin at ibahagi sa kanila yung ebanghelyo. Tignan po natin sa Ezekiel, chapter 2, sa verse 5. Ezekiel chapter 2, verse 5. Ezekiel chapter 2, verse 5. Basahin po natin ng sabay-sabay po. 3, 2, 1. Kung pakinggan man nila o hindi, sapagkat sila'y mapaghimagsik na sambahayan, ay malalaman nila na nagkaroon ng propeta sa gitna nila. So, inutusan po ng Diyos si Ezekiel na dalhin niya yung mensahe ng Diyos. So, sabi po dito, makinig man sila o hindi. Yung tungkulin po ni Ezekiel, ibahagi yung mensahe ng Diyos, kahit sila ay makinig o hindi. So marahil po si Ezekiel, natatakot din siya sa kung ano yung gagawin ng mga tao sa kanya kapag ibinahagi niya yung mensahe ng Diyos. Kaya nga sa verse 6, basahin din po natin sa verse 6, 3, 2, 1. At ikaw, anak ng tao, huwag kang matakot sa kanila o matakot man sa kanilang mga salita. Bagaman ang mga dawag at mga tinik ay kasama mo at nauupo ka sa mga alakdan, huwag kang matakot sa kanilang mga salita o manlupaypay man sa kanilang harapan, sapagkat sila'y mapaghimagsik sa sambahayan. So alam ng Diyos, yung Israel, sila po ay mapaghimagsik. Ibig sabihin, kapag sinikap ni Ezekiel na ibahagi yung salita ng Diyos, uusigin talaga nila si Ezekiel. So yung mga tao po na ito, kagaya sila ng mga dawag, mga tinik, at mga alakdan. Ibig sabihin, kapag lumapit ka sa kanila, talagang masasaktan ka. Kapag dumikit ka sa kanila, masasaktan ka talaga. So hahamakin, uusigin, at tatanggihan ka nila. Pero sabi po dito, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Dahil, ginagawa nila yan kasi nga, hindi pa nila alam kung ano yung kalooban ng Diyos. Hindi pa nila alam yung tungkol sa kaligtasan. Kaya po yung part ng pagliligtas, ito po ay sa Diyos. Yung part natin, ito po ay buksan yung bibig para ibahagi yung ebanghelyo at manalangin. So makinig man sila o hindi, yun po ay pananagutan na po nila. Yung tungkulin po natin, buksan lang yung ating bibig para po ibahagi yung gospel. So yung kailangan lang po natin gawin, ibahagi yung gospel sa kapanahunan at sa di kapanahunan. So yung ibang mga bagay, yun po ay bahagi na ng Diyos. Tingnan din po natin sa Filipos chapter 1, verse 27 hanggang 28. Filipos chapter 1, 27 hanggang 28. Basahin po natin ng sabay-sabay po. 3, 2, 1. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa ebanghelyo ni Kristo, na kahit ako ay dumating at kayo'y makita o wala man sa harap ninyo at mabalitaan ko ang mga bagay patungkol sa inyo, na kayo'y naninindigan sa isang espiritu, na may isang isipan, na magkakasamang nagsisikap para sa pananampalataya ng ebanghelyo, at sa anuman ay huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway. Para sa kanila, ito ay tanda ng kanilang kapahamakan, ngunit ng inyong kaligtasan, at ito'y mula sa Diyos.
So, tandaan po natin, yung evangelism, ito po ay isang malawak na digmaan. So, yung digmaan po na ito po ay pagpapalawak sa kaharian ng Diyos. So, kapag mayroon pong isang tao na naligtas, ibig sabihin, lumawak yung kaharian po ng Diyos. Pero kapag yung isang tao po ay hindi naligtas at namatay at napunta sa impyerno, so yung kaluluwa na yun ay kukuhanin ni Satanas at isasama niya sa impyerno. So sa digmaan, natural lang na minsan tayo po ay masaktan, tayo po ay madismaya. Dahil ito po ay digmaan, ito po ay giyera. Pero yung mga mabubuting sundalo, hindi po sila natatakot. Sila po ay lumalaban. So, hindi sila natatakot sa kalaban, ginagawa nila yung tungkulin nila. So, ganun din yung mga naligtas, kailangan po natin gawin yung part natin para po sa kaluwalhatian ng Diyos. So, may mga ibang mga brothers and sisters, kapag nagbahagi po sila ng gospel, pagkatapos nakaranas ng pag-uusig, paghamak, ano po nangyayari sa kanila? Nanlulumo na po sila. So, parang ayaw na po nilang magpatuloy. So, sabi po dito, at sa anuman ay huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway. So sabi po ng Biblia, huwag kayong matakot. At sa verse 27 po, isa pang mahalagang bagay na dapat mayroon tayo sa pagbabahagi ng gospel, yung pagkakaroon po ng pagkakaisa. Sabi po, na kayo'y naninindigan sa isang espiritu, na may isang isipan, na magkakasamang nagsisikap para sa pananampalataya ng Ebanghelyo. So tayo po ay nagkakaisa para sa Ebanghelyo. May isang isipan, magkakasamang nagsisikap para sa pananampalataya ng Ebanghelyo. So mula po sa pag-iimbita, sa pagpa-follow up, pagsusundo, paghahatid, paglilinis, pagluluto at iba pang mga gawain, lahat po tayo ay nagkakaisa na parang isang katawan. So kapag tayo po ay mayroong ganitong pagkakaisa, yung Diyos gumagawa po na kasama po natin. So tandaan po natin, huwag tayong matakot. Kailangan po nating maging matapang para po ibahagi yung gospel. Tingnan po natin sa Mga Kawikaan, chapter 30. Last verse na po. Mga Kawikaan, chapter 30, verse 29 hanggang 31. Kawikaan, chapter 30, 29 hanggang 31. Kawikaan, 30, 29 hanggang 31. Basahin po natin, kung nakita na po. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. May tatlong bagay na sa kanilang lakad ay marangal. May apat na marangal sa kanilang pagakbang. Ang leon na pinakamalakas sa mga hayop at sa kanino man ay hindi tumatalikod. Ang tandang na magilas, ang kambing na lalaki at ang haring palakad-lakad sa harap ng kanyang bayan. So ito pong mga bagay na ito po ay kumakatawan sa isang Kristiyano. So, ito pong mga bagay na ito, dapat maging ganito tayo sa ating pag-i-evangelize. So, una, katulad po ng leon. So, sabi po dito, dapat tayong maging matapang na katulad po ng leon. Sabi po, ang leon na pinakamalakas sa mga hayop at sa kanino man ay hindi tumatalikod. So, gaya ng leon, dapat matapang po tayo na mag-evangelize. Huwag po tayong tatalikod. So ganito po tayo dapat makapag-evangelize. Kung matatakot po tayo at tatalikod sa evangelism, ano po yung mangyayari doon sa ine-evangelize po natin? Maliligtas po kaya sila? Kung tayo ay matatakot at tatalikod? So mapapahamak po sila sa impyerno kung hindi po tayo matapang na mag-evangelize. So wag pong uurong sa evangelism, maging matapang kagaya po ng leon. Yung sumunod, yung tandang na magilas. Yung tandang na magilas, ito naman po ay kumakatawan sa spiritual alertness. Pagiging gising sa ating Christian life. Ano po yung trabaho po ng tandang? Pangsabong? So yung tandang, yung trabaho niya, araw-araw, hindi po pangsabong. Yung trabaho niya ay tumilaok. Tama po? Sa umaga. Bago sumikat yung araw, siya ay titilaok. So yan po yung gawain po ng tandang. Kumakatawan po ito sa pagiging gising natin sa ating Christian life. So alam po natin, malapit na yung pagdating ni Jesus. So, hindi po ito panahon para matulog. Panahon po ito para manggising. Gumising po
ng ibang mga tao na hindi pa naligtas para sila ay makapaghanda sa pagdating ni Jesus. Gisingin po natin yung ibang mga brothers and sisters na maging handa sa muling pagbabalik ni Jesus. So kailangan po nating maging gising. Kung tayo po ay tulog sa ating Christian life, paano natin magigising yung iba? Tama po? Paano natin maihahanda yung mga taong hindi ligtas, yung mga kapamilya natin sa muling pagdating po ni Jesus? So maging kagaya po ng tandang na mag-ilas. Gising sa spiritual life. Sumunod po yung kambing na lalaki. Yung kambing na lalaki naman, alam po natin sa Bible seminar, kumakatawan po ito sa katigasan ng ulo. Tama po? Pero, yung kambing, yung katigasan ng ulo at pagiging makulit, kung ito po ay gagamitin natin sa evangelism, ito po ay positibong pag-uugali. So, kailangan po, wag talaga nating tigilan, wag nating sukuan yung in-evangelize po natin hanggang sila ay maligtas. Tama po? So, yung pagiging makulit sa evangelism, ito po ay positibo na pag-uugali. Isa pa, yung kambing, magaling po silang lumakad sa mga matatarik na lugar. Tama po? Sa Bible seminar po, di ba, yung mga bangin, nilalakaran po nila. So, kahit mabato, mahirap yung daan, madali po nila itong nalalagpasan. So, kagaya po nito, sa evangelism, minsan, matarik, mabato, mahirap yung daan. Ibig sabihin, mahirap po yung evangelism. Pero, kung tayo po ay magiging katulad ng kambing na mayroong kakayahan para malagpasan yung mga suliranin po na ito, so, magiging matagumpay po yung ating evangelism. So, kung tayo po ay magiging katulad ng leon, matapang, hindi umuurong, tapos yung tandang, gising sa Christian life, at kambing sa pag-evangelize, so makukuha po natin yung bunga ng ating ministry, yung kaligtasan po ng mga nawawalang kaluluwa. So sa pamamagitan po ng mga pagsisikap at pananalangin po natin, makikita po natin yung mga tao ay paisa-isa na naliligtas. So, yung Diyos at yung buong langit, kapag mayroon pong naliligtas, lahat po sila ay nagkakaroon po ng kagalakan. Kaya nga po, ipangaral po natin yung gospel. So, ito po yung dahilan, bakit nandito pa yung church? Bakit hindi pa dumarating si Jesus? Kasi, kailangan po nating isagawa yung evangelism. So, ngayon po, meron po tayong paparating na summer retreat. So, ito po ay isang napakalaki at napakahalagang gawain na pagliligtas ng mga nawawalang kaluluwa. So, hindi po natin alam, baka ito na yung huling chance para sa ibang mga tao na kakilala po natin. Kaya nga, wag po nating palagpasin yung mahalagang pagkakataon po na ito. So para po sa ibang mga bagay, pwede po natin i-reschedule. Tama po? Yung mga activity po ng pamilya natin, yung reunion, pwede po natin itong i-reschedule. Pero, yung kamatayan ng isang tao, pwede po bang i-reschedule? Yung kamatayan ng mga mahal natin sa buhay na hindi paligtas, pwede ba ma-reschedule? Hindi po, di ba? Kaya nga, para po dito, kailangan marinig po nila yung mensahe ng kaligtasan. Ito pong gagawin po natin na summer retreat, hindi po natin alam, baka ito na yung huli. Baka pagkatapos nito, dumating na si Jesus. So, kung ganito, wala na pong pagkakataon yung iba nating mga mahal sa buhay. Kaya nga po, wag po nating sayangin yung chance na ibinigay po sa atin ng Panginoon para makapagligtas ng mga nawawalang kaluluwa. So ngayon po, napag-aralan po natin yung 4 na mahalagang dahilan bakit kailangan po nating ipangaral yung gospel. So una, yung evangelism, ito po ay pribilehiyo. Na yung mga taong naligtas, sila lang po yung makakagawa. Pangalawa, yung evangelism, ito po yung layunin at mithiin po ni Jesus. Kaya nga bilang mga naligtas, ito rin po yung layunin at mithiin natin hanggang bago po dumating si Jesus. Pangatlo, iniligtas po tayo ng Diyos para po dito sa mabubuting gawa na ito. Yung pinakamabuting gawain na pwede po nating gawin, ito po yung iligtas natin, yung mga espiritu na mapupunta sa impyerno para sila po ay mapunta sa langit. Wala na pong ibang mas mabuting bagay kaysa po dito. Pang-4, kailangan po natin ipangaral yung ebanghelyo para tayo po ay maging walang pananagutan sa dugo ng ibang tao. Ngayon, paano po natin ipapangaral yung ebanghelyo? Yung 4 po na paraan, una, manalangin. Manalangin sa pagkakataon na maibahagi yung gospel at manalangin para ihanda ng Diyos yung puso
ng mga naimbitahan po natin. Pangalawa, maging ilaw at asin ng sanlibutan sa pamamagitan po ng mabubuting gawa, pagmamalasakit po sa ibang tao. So tayo po ay maging honeybee. Pangatlo, palagi po nating isipin, yung espiritu natin ay kasing halaga ng espiritu po ng ibang tao. Si Jesus ay namatay din po sa kanila. Pang-apat, buksan po natin yung bibig natin. Huwag po tayong matakot na ibahagi po yung gospel. So ito po yung part natin. Buksan yung bibig at ibahagi yung gospel. At yung bahagi ng Diyos, siya po yung maghahanda sa puso ng mga naimbitahan natin upang sila po ay maligtas. So hanggang dito na lang po at tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito na ibinigay niyo po sa amin upang kami po ay makapag-aral po ng inyong salita. Ngayon po natutunan po namin yung mga dahilan bakit kailangan po namin ipangaral ang Ebanghelyo at yung mga paraan paano po namin gagawin ang pangangaral po ng Ebanghelyo. Ngayon po Panginoon, mayroon po kaming napakalaking gawain na pagliligtas po ng mga nawawalang kaluluwa, ang aming 2024 Summer Retreat. Dalangin po namin Panginoon na ihanda niyo po ang lahat ng mga kapatid na magpasya para po sila po ay makasama sa malaking gawain na ito at makapagdala po ng kahit isang nawawalang kaluluwa para po sila ay maligtas. Para po dito, Panginoon, kami po ay umaasa lamang po sa inyo pong kapangyarihan at sa inyo pong pagkilos upang magawa po namin ang lahat ayon po sa inyong kalooban. Mula po sa mga paghahanda hanggang sa matapos po ang aming summer retreat, sa inyo lamang po kami umaasa at nagtitiwala, Panginoon. Dalangin po namin ito sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus na sa amin ay nagligtas. Amen. Maraming salamat po.